Kabanata 71. Patawarin mo naman ako. Mula noong kompetisyon sa disenyo ng fashion, si Winifred Zia, na dating mahiyain at maawain sa lahat, ay naging isang bagay ng nakaraan. Pumangon ulit si Winifred. Mas malinaw na ngayon ang kanyang isip at alam niyang ang pagpapakita ng awa sa iba ay nangangahulugan ng pagiging malupit sa kanyang sarili. Galit na galit siya kay Hilary White. Ito ay isang masamang babae na inagaw sa kanya ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga panlilinlang at ngayon ay iniinsulto at kinukutya siya nito. Sa pagkakataong ito ay bibigyan siya ni Winifred ng lasa ng sarili niyang gamot. Mr. McHale, I have something to tell you. Lumingon si Winifred kay McHale at mataimtim na nagsalita. Napansin ni McHale na may mali, kaya mabilis siyang tumango. Sabihin mo, Miss Zia. Winnie. Miss Zia. Nagpapanik si Hilary at walang malay na tinawag si Winifred. Natigilan si Winifred na magsasalita pa lang. Bigla siyang nakaramdam ng bahagyang pag-aalinlangan. Walang pag-aalinlangan si Tyr at sinabing, Mr. McHale, grabe ang ugali nitong executive. Mabilis na sinabi ni McHale, Mr. Summers, sabihin mo na. Agad namutla ang mukha ni Hilary. Gusto niya itong pigilan, ngunit may malamig na kislap sa mga mata ni Tyr habang tinitigan siya nito. Sa isang tingin pa lang, parang posteng kahoy si Hilary. Mabilis na inayos ni Tyr ang kanyang mga napiling salita para sabihin kay McHale ang tungkol sa nakaraan ni na Hilary at Winifred sa pinakasimpleng paraan. Pagkatapos sabihin sa kanya, tumingin ng makahulugan si Tyr kay McHale at sinabing, Mr. McHale, I'm sure you have a better idea than I do about handling this situation. Sa katunayan, walang ideya si Tyr na ayaw ni McHale kay Hilary. Inilagay niya ito sa ganitong paraan upang banta si McHale sa salita. Kung ang paraan ng paghawak ni McHale sa sitwasyon ay hindi nasiyahan kay Tyr, hindi siya magpapakita ng awa. Agad na naglipad sa galit si McHale. Nilinggan niya si Hilary at malamig na sumirit, ang nervyos mo. Sumipsip ng malamig na hangin si Hilary at mabilis na sinabi, Mr. McHale, hindi nangyari ang mga bagay tulad ng sinabi nila. Huwag kang makinig sa kanilang kalokohan. Tinusubukan lang nila akong Sir-on. Kailangan mong maniwala sa akin. Isa akong executive. Ako ang iyong tauhan. Sa puntong ito, sinusubukan pa rin ni Hilary na magsalita ng paraan upang makalabas. Gayunpaman, paanong maniniwala si McHale sa mga sinabi ni Hilary? Nakita na niya ang ugali ng babaeng ito. Nadismaya lang siya dahil wala siyang dahilan para itapon ang kasuklam-suklam na babaeng ito, ngunit ngayon, nakuha niya ito sa wakas. Hindi man sinisiraan ni Tyr at Winifred si Hilary, gagawa pa rin si McHale ng ibang paraan para harapin siya. Ikaw. Hinding-hindi papayag ang aming kumpanya na manatili ang isang taong may tulad na bastos na ugali na tulad mo. Hilary White. Sa aking autoridad bilang nangungunang taga-disenyo sa grupo ng kumpanya at posisyon ng representanteng tagapamahala, sa pamamagitan nito ay opisyal kong winakasan ang iyong mga serbisyo. Buzz. Isang malakas na ugong ang sumabog sa ulo ni Hilary, at ang kanyang isip ay nablangko. Ilang segundo rin ang lumipas para makabawi siya, at noon pa lang, nalantad na niya ang tunay niyang ugali. Siya ngayon ay kumikilos tulad ng isang shrew na nakaturo kay Tyr at Winifred habang sinisigawan niya ang mga ito na tinatawag silang kasuklam-suklam at sinasabing sila ay walang katuturan. Sinisigawan niya kung paano sila naghabi ng mga kasinungalingan para sirain ang kanyang kinabukasan dahil nagseselos sila. Pagkatapos noon, kasabay ng malakas na kalabog, lumuhad siya sa harapan ni McHale at humingi ng isa pang pagkakataon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya inaamin na may ginawa siyang karumihang bagay noon. Napangisi si McHale at sinabing, Hilary White, okay lang kung hindi ka umamin. Ang kumpanya namin ay partner ng Everly College kung saan ka nag-aral sa ibang bansa. We can access your files in your institution in Celestial Empire through Everly College. Itatagal lang ng ilang araw bago namin maihayag ang katotohanan ng bagay na ito pagdating ng oras na iyon. Kung gumawa kami ng seryosong hakbang, tatanggalin ka ng Everly College sa Celestial Empire. Dito, ganap na natulala si Hilary. Natakot siya. Takot na takot. Siya, mismo, ay isang executive at alam na alam kung gaano kakaya sa Italy. Kung talagang gumawa ng seryosong hakbang si McHale, tuluyan ng masisira ang kanyang buhay. Don't do this, Mr. McHale. I'm sorry. I was wrong. I know my faults. Please forgive me this once. Tiningnan ni McHale si Hilary ng masama ngunit nakaramdam ng kasiyahan sa loob.
Sa wakas, nakahanap na siya ng magandang dahilan para alagaan ang babaeng ito. Gustuhin man siyang tulungan ng mga manliligaw niya, hindi nila mabibigyan ng problema si Mikhail. Sa tingin mo ba may maidudulot sa iyo ang paghingi ng tawad sa akin? Habang nagsasalita siya, inilabas ni Mikhail ang kanyang telepono, handang tumawag sa headquarters. Hilary was scared out of her wits at mabilis na sinabi kay Winifred, "I'm sorry, Winifred. I'm really sorry. Hindi ko dapat ginawang plagiarized ang design mo noon. Hindi rin kita dapat na frame. Patawarin mo ako. I'm sorry. I'm sorry." Si Winifred ay isang mabait na babae pa rin. Hindi siya sanay na pilitin ang isang tao sa isang dead end. Maging isang desenteng tao mula ngayon at itigil ang paggamit ng mga panlilinlang na iyon. Pagkasabi noon ay wala nang ibang sinabi si Winifred at tumalikod na para bumalik sa kanyang upuan. Sa halip, umiling si Tyr at iwinagayway ang kamay. Agad na tumahol si Mikhail, "Get lost. You despicable and shameless woman. Umalis ka sa paningin ko ngayon din at tigilan mo na ang pagdungi sa mga mata ko." Parang nakaligtas lang sa kanyang buhay, mabilis na nagpasalamat si Hilary bago tumakas sa restaurant na parang balbog na aso. Pagkatapos ng insidenteng ito, hindi na siya makakabalik sa kumpanya. 6 na taong pagpaplano, hanggang sa isakripisyo ang kanyang katawan, ang kanyang mga pagsisikap ay naging wala sa isang maikling sandali. Sunod-sunod na sinabi ni Winifred kay Mikhail ang mat ni Iris. Dahil hiniling ito ni Winifred, natural na hindi problema ang pagpapalam sa mga singil kay Iris. Bilang karagdagan, si Mikhail ay taos-pusong nagbigay kay Winifred ng isang imbitasyon sa isang paparating na internasyonal na fashion show sa Italia. Ito ay isang bagay na hindi kailanman tatanggihan ni Winifred. Tuwang-tuwa pa siya. Ang Milan ay ang nangungunang klase ng fashion capital sa mundo at ang Milan's Fashion Week ay ang pinakasikat na fashion event sa planeta. Kung ang disenyo ni Winifred, ang Autumn Field, ay makakasilaw sa mga tao sa Fashion Week, ang pangalan ni Winifred ay makikilala sa buong industriya ng fashion. Siya ay magiging isang potensyal na sumisikat na bituin ng isang nakababatang henerasyon ng mga designer. Sa pamamagitan nito, tiyak na tataas din ang katanyagan ng Autumn Field Group. Ito ay isang mahusay na kalamangan para sa hinaharap na paglago ng Autumn Field. Kabanata 72. Hindi alam kung ano ang mabuti para sa iyo. May ilang oras pa hanggang sa Fashion Week. Sa panahong ito, si Winifred ay patuloy na nag-fine-tune at nagpapaunlad sa sarili. Ginamit niya ang pagkakataong ito para maging mabuting kaibigan din si Mikhail dahil, sa hinaharap, mabibigyan ni Mikhail si Winifred ng hindi mabilang na posibilidad na matuto habang nasa Italy. Kapag dumating ang oras na iyon, tiyak na magagawa ni Winifred na maging isang world-renowned fashion designer. Ito ang palaging pangarap ni Winifred. Akala niya noon ay biro lang ang kanyang panaginip at napakalayo sa kanyang pagkakahawak. Gayunpaman, opisyal na ngayon ni Winifred ang unang hakbang patungo sa daang ito ng kaluwalhatian. Para sa isang taong humahabol sa kanyang pangarap, ito ay nagkakahalaga ng pagmamalaki at pagkasabik. Ang tatlong tao ay nagkaroon ng isang mahusay na oras sa tanghalian at ay isang magandang kumpanya sa isa't isa. Bukod dito, sa pamamagitan ng sesyon ng tanghalian na ito, nakuha nila ang kanilang nais. Tinimulan na ni Winifred ang paghabol sa kanyang mga pangarap. Si Mikhail ay matagumpay na nakagawa ng isang koneksyon sa isang maimpluwensyang figure tulad ni Tyr at tuwang-tuwa na makahanap ng isang brilyante sa magaspang na tulad ni Winifred. Si Tyr naman, kung masaya si Winifred, masaya siya. Kinabukasan, personal na pumunta si Winifred sa police station para sa usapin ni Iris. Matapos ang isang buong umaga ng mga pamamaraan, sa wakas ay naayos na ang kaso ni Iris. Napabitaw si Iris. Dahil sa matagal na pagkakakulong, medyo nagdusa si Iris. Siya ay tumingin na lubhang battered. Ang tanging dumating para tanggapin siya ay sina Lily at Jared. Wala sa ibang miyembro ng pamilya Zia ang dumating. Hindi lamang dahil ang pamilya Zia ay nag-iisip tungkol sa iba't ibang mga pagkansela ng kontrata at mga demanda, ngunit ang mga tao sa pamilya Zia ay hindi nasisiyahan kay Iris. "Iris, you're finally out. Do you have any idea how worried I've been all this time?" Pagkalabas ni Iris ay lumapit sa kanya si Lily na umiiyak. "Tignan mo, ang dami mong pinayat. Hindi ka naman nila inabuso dyan, di ba?" Huminga ng malalim si Iris at tumingin sa araw sa labas, feeling surreal. Makalipas ang mahabang panahon, unti-unti niyang nabawi ang kanyang pakiramdam. Nasaan sina Lolo, Tio, at ang iba pa?
Bakit hindi nila ako pinuntahan? Nang makitang ang kanyang mga magulang lamang ang tumanggap sa kanya, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Iris. Medyo nabalisa pa siya. Naranasan ko lang ang lahat ng ito dahil sa kumpanya, kaya bakit hindi sila dumating? At nasaan si Travis Jensen? Bakit wala rin siya? Napalunok sina Lily at Jared. Ang gulo ngayon ng kumpanya. Si Lolo at ang iba ay nag-aasikaso sa kumpanya, kaya hindi sila makapaglaan ng oras. Si Travis naman, tinawagan ko na siya. Hahanapin ka daw niya mamaya. Pangiinis ni Iris na halatang galit. Kahit pagkatapos niyang turuan siya ng napakalaking aral, ang babaeng ito ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsisisi. Sa halip, siya ay tila naging mas masama. Nagkataon namang kalalabas lang ni Winifred matapos asikasuhin ang mga procedure. Nang makita si Winifred ay namula agad ang mga mata ni Iris. Winifred, ikaw. Itingal ni Iris at humakbang siya papunta kay Winifred. Mapusok ang itsura niya na para bang papatayin niya si Winifred. Bam! Isang sampal ang dama po sa pisngi ni Iris. Si Tyr, na kanina pa naghihintay kay Winifred sa labas, ngayon ay pinagtanggol siya. Nakapag-aral ka na ba? Madilim ang ekspresyon ni Tyr at malamig ang boses. 5 dugong pulang fingerprint ang agad na lumitaw sa pisngi ni Iris. Ikaw, mabahong pulubi. How dare you hit me? Ipaglalaban kita. Iris, anong ginagawa mo? Huwag kang padalos-dalos. Nagmamadaling lumapit sina Lily at Jared para hawakan si Iris. Iris, kung hindi ka pa kinausap ni Winifred, ikaw. Hindi ka na pinakawalan. Nag-aalab sa galit si Iris habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Lily. Mom, what's wrong with you? Why are you speaking up for Winifred too? I'm your daughter. Alam mo ba kung gaano ako nahirapan sa loob? This is all Winifred's fault. Napatigil sa pag-uusap sina Lily at Jared habang si Iris ay nakatitig kay Winifred, nagbubuga pa rin ng masasakit na salita. Winifred Zia, huwag mong isipin na magpapasalamat ako sa'yo. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa'yo. Maghintay ka lang. Ako, Iris Zia, babalikan kita para dito, unti-unti. Galit na galit talaga si Iris. Sa simula, kasalanan niya ang lahat at pinoprotektahan lang ni Winifred ang sarili niyang mga legal na karapatan. Bukod dito, hindi lamang hindi nagsampa ng kaso si Winifred, tumulong pa siya sa pagsusumamo na palayain si Iris. Pagkatapos ng isang abalang umaga, mas malala ang pakikitungo ni Iris sa kanya ngayon nang wala man lang isang desenteng salamat. Paano nabubuhay ang ganitong babae na hindi alam kung ano ang makakabuti sa kanya sa mundong ito? Winifred, huwag kang masyadong makulit. Babayaran kita. Wait lang. Wait lang. Sa pagtingin sa gawin ni Iris, naramdaman ni Winifred na tinutusok ng mga karayom ang kanyang puso. Siya ay galit na galit at, sa parehong oras, nalulungkot. Mula pagkabata, hindi niya kailanman na-provoke si Iris, ngunit laging sinusubukan ng babaeng ito na hamanin siya. Mukha siyang pinatay ni Winifred ang buong pamilya niya. Let's go. Nabaliw na itong babaeng ito. Kung alam natin na ganito ang ugali niya, hindi mo na sana siya tinulungan. Pero kung papayag ka, pwede natin siyang ikulong sa loob. Hinawakan ni Tyr ang kamay ni Winifred at sinabihan siya habang naglalakad sila papunta sa sasakyan. Mabahong pulubi, sino ka para pagsabihan ako? Gusto mo bang ikulong ako pabalik sa loob? May karapatan ka ba? Winifred Zia, simula ngayon, ako, Iris Zia, hindi na magpapahinga hanggang isa sa atin ay mamatay. Bam! Tinipa ni Tyr si Iris, napatras siya ng 3 metro. Sa sandaling iyon, mukha siyang demonyong galing sa impyerno. Iris Zia, I'm warning you the last time. Stop trying to test my patience. Umalis sina Tyr at Winifred. Nagmamadaling lumapit sina Lily at Jared para tulungang makatayo si Iris. Iris, okay ka lang ba? Stop trying to challenge Winifred. You can't win against her. That Tyr is insane. Cram. Biglang tinulak ni Iris ang kamay ni Lily. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang tiyan niya at samuka. Nang matapos siyang samuka, duguan na naman ang mga mata niya. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Pumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang laman habang nagsusuot siya ng isang baliw na ekspresyon. Winifred Zia, Tyr Summers, wait lang. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ninyong mag-asawa ng kamatayan. Hahaha, die a horrible death. Napaupo si Iris sa sahig at tumawa ng parang baliw sa mahabang panahon bago kumalma.
Pagkatapos noon ay umuwi na siya para maligo at magpalit ng malinis na damit. Lumabas siya ng bahay, patungo sa Zia Group. May nakasusuklam na galit sa kanyang puso, naghahanap ng paglaya. Ang layunin niya sa Zia Group sa pagkakataong ito ay hatulan ng lahat. Kabanata 73. Pagkondena. Naisip ni Iris na lahat ng ginawa niya ay para sa ikabubuti ng kumpanya na siya ang bayani ng Zia Groups. Inaresto rin siya para sa kapakanan ng Zia Group. Hindi niya inaasahan na walang magpapakita sa Zia Group na tatanggap sa kanya pagkatapos niyang palayain. Nagalit ito sa kanya. Naghihintay na ang sasakyan ni Travis sa ibaba ng bahay ni Iris. The moment Iris got in, she started yelling at Travis. Travis Jensen, bakit hindi mo ako pinuntahan ngayon lang? Saan ka ba tumakbo? Ang pagmamasid kay Iris na kumikilos na parang shrew ay labis na naiinis kay Travis. Kung noon pa man ay sinubukan na niya ang iba't ibang paraan at binigyan siya ng mga regalo para mapasaya siya. Pero ngayon, malamig na lang ang ngiti ni Travis. Dumating na rin ang oras. Sa wakas ay makakapagpalm na rin ako sa nakakadiri na babaeng ito. Ngayon ay ang pagtatapos ng Zia Group. Nang makitang tumahimik si Travis ngunit sa halip ay mas ikinairita ni Iris. She shoved him and barked, bakit wala kang sinasabi? Sobra akong nahirapan sa loob, kaya wala ka bang balak na bilhan ako ng mga regalo para aliwin ako? Travis answered her dismissively, let's head to the company and talk about other things later. Tama iyan. Pag-usapan natin yan mamaya. Kapag nalutas na ang usapin sa South Hill Plains, gagawin kong dahan-dahan ang walang alam ng isang babaeng ito. Sa pedal step, ang sasakyan ay sumugod sa unahan, patungo sa gusali ng opisina ng Zia Group. Sa sandaling iyon, ang buong Zia Group ay magulo. Ang insidente ng pagnanakaw ni Iris sa disenyo ni Winifred ay lubhang nakaapekto sa reputasyon ng Zia Group na nagdulot ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Sa mga araw na ito, sinubukan ni na George at Jackson ang lahat ng paraan at ginamit ang lahat ng kanilang koneksyon upang pansamantalang iligtas ang kumpanya mula sa bingit ng bangkarota. Gayunpaman, ang 20 milyon na kanilang pinautang ay halos wala na ngayon. Bilang karagdagan, dahil sa mga nakanselang kontrata, nahaharap ang kumpanya sa sobrang stock at mga demanda. Nanatili sa isang mahirap na sitwasyon ang Zia Group. Sa loob ng conference room ng mas mataas na management ng Zia Group building, nakipag-usap si George sa mga executive ng Zia Group sa kanilang susunod na countermeasure. Kung gusto nilang ibalik ang Zia Group sa dati nitong kaluwalhatian, hindi lang ilang taon ang kailangan nila, kailangan din nila ng malaking halaga ng pera. Itinulak ang pinto ng conference room at pumasok si Iris na nagtatampo. Lolo, ano po ang ibig ninyong sabihin dito? Napakaraming dinanas ko sa pagkakakulong pero bakit walang dumating sa inyo para tanggapin ako? Sa sandaling lumakad siya sa pintuan, sinimula ni Iris na hinatulan ang pamilya. Matapos makulong ng ilang araw, tila nagbago na ang ugali ng babaeng ito. Pangit ang ekspresyon ni George habang nakakunot ang noo ni Jackson at Lillian. Iris, what's with this attitude? Ganyan ka ba makipag-usap sa lolo mo? Tumayo si Jackson at sumimangot. Napangisi si Iris. Ano bang mali sa ugali ko? Hindi ba nararapat? Huwag ninyong kalimutan kung bakit ako pumasok in the first place. Dahil sa Zia Group. You guys can't be blaming me instead now, di ba? Please use your brains at intindihin mong mabuti na ang Zia Group ay naging ganito dahil kay Winifred Zia kung hindi dahil sa kanya, ang ating Zia Group ay tumataas ngayon. Masyadong nakakadiri si Iris bilang tao. Hanggang ngayon ay sinisikap pa rin niyang sisihin ang lahat kay Winifred kung saan sa totoo lang siya ang nagdulot ng mga problemang ito. Umabot na sa sukdulan ang pagpapaubaya ni George at ng pamilya. Hindi sila walang alam. Alam na alam nila kung bakit naging ganito ang mga bagay. Akmang sasabak na si Jackson at ang iba pa, pumasok si Travis. Nang makitang pumasok si Travis ay agad namang nagpigil si Jackson na akmang sasawayin si Iris. Travis, nandito ka na. Pilasan mo, maupo ka na. Kusang napatayo pa si George habang nakangiti kay Travis. Ang Zia Group ay nahaharap muli sa isang malaking krisis sa pananalapi. Para makaligtas sa kalamidad na ito, kailangan pa nilang umasa kay Travis. Agad namang nagbago ang tingin ni Jackson kay Iris at ngumiti sa kanya. Iris, huwag kang magalit. Masyado kaming naging abala para maglaan ng oras. We'll host a banquet tonight to celebrate your return. Ngumiti si Iris bago lumapit kay Travis. Ngayon ay mas katulad nito.
Pagkatapos noon, sadyang kumapit si Iris sa braso ni Travis. Nais niyang gamitin ang pamamaraang ito upang ipakita sa pamilya Zia na ang kanyang magiging asawa lamang, si Travis Jensen, ang makakatulong sa pamilya Zia sa kalamidad na ito. Tapat na ito para mas maging makulit si Iris. Pero itinaboy ni Travis si Iris. Naramdaman ni Iris na bumagsak ang puso niya sa tiyan niya. Si George ang unang nagsalita na nagsasabing, Travis, nakita mo na ang kalagayan ng pamilya Zia. Ngayong nasa krisis kami at nangangailangan ng pera para makapag-opera, sa tingin mo ba matutulungan mo kami? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Travis at makahulugang nagtanong, well, Lolo, magkano ang kailangan ng pamilya Zia mo para maoperahan? Sumagot kaagad si George, 30. No, 50 million. 50 milyon. Nagulat si Travis sa mapangahas na hiling ni George. Nang mapansin ang kakaibang tugon ni Travis, mabilis na idinagdag ni George, Travis, kung 50 million ay medyo mahirap, then 30 million is fine too. Sige, bahagyang tumango si Travis, pero sa loob-loob niya, napangiti siya. 30 milyon. How dare you? George Zia, gusto mo akong tulungan kang makakuha ng loan na 30 milyon. Ano ka ba talaga? Sa kasalukuyang reputasyon ng pamilyang Zia, hindi ka papahiramin ng bangko ng 3,000, mas mababa sa 30 milyon. Ikaw na matandang aso, talagang sinusulit mo lang ako. Lolo, syempre, walang magiging problema kung gusto mong magpautang ng 30 milyon. Sa totoo lang, na-inform ko na rin ang pangatlong tito ko, kaya dapat nandito na siya kaagad. Talaga, nagulat ang pamilya Zia. Travis, maraming salamat. Ikaw talaga ang pinakadakilang tagapagligtas ng aming pamilya. Tama, tama. Ang pagiging manugang natin ay ang pinakamagandang biyaya sa pamilya natin Zia. Natuwa naman si Iris sa sarili niya kaya natawa siya. Ako, ang nakahanap ng isang kahangahangang tao tulad ni Travis. Tama, tama, tama. Iris, mahusay ka rin. Nagtaas ng kilay si Iris. Siyempre. Gayunpaman, habang ang pamilya ay nasa mabuting kalagayan, pinupuri ang parehong Iris at Travis na may matingkad na ngiti, biglang nagsalita si Travis at natigilan ang lahat. Lolo, posibleng makakuha ulit ng loan ng 30 million sa Golden Peony Bank. Pero bago yan, pag-usapan natin yung 20 milyon na na-loan mo dati. Kabanata 74. Identity Unmasked. Sa loob ng conference room, agad na nagyelo ang buhay na kapaligiran. Noong una, wala ni isa sa kanila ang nakaintindi sa ibig sabihin ni Travis. Ano ang sitwasyong ito? Ang aming pamilya ang pinakamaraming kulang sa pera ngayon, at ikaw, Travis Jensen, gusto mong bayaran namin ng 20 milyon bago kami pautangin ng 30 milyon. Tanong agad ni George, Travis, what do you mean by this? Bakit parang hindi ko maintindihan ang sinasabi mo? Lumawak ang mga labi ni Travis sa isang malawak na ngiti na nagpapakita ng malaperlas na mapuputing ngipin. Hindi siya sumagot dahil kakabukas pa lang ng pinto ng conference room. Ang bagong dating na ito ay ang ikatlong tiyuhin ni Travis, si Ford Jensen. Nakasunod sa likuran niya ang dalawang matipunong lalaki na nakasuot ng itim na suit. Sila ay may banta sa mukha at halatang profesional na mga collector ng utang. Sa isang iglap, tinitigan ng buong pamilya si Ford, nalilito at naguguluhan sa loob. Agad na nagmadaling lumapit si George kay Ford, at ang 60 taong gulang na lalaki ay ngayon ay mapagpakumbabang nagsasabi, Manager Jensen, bakit hindi mo sinabi sa amin kanina na darating ka? Naghintay sana kami sa pasukan para salubungin ka. Nagsuot ng formal na ngiti si Ford at sinabing, Mr. Zia, hindi na kailangang maging magalang. Hindi naman, natural lang. Mabilis na umupo si George bago nagpatuloy, Manager Jensen, narinig mo na siguro kay Travis ang tungkol sa Zia Group namin na gustong mag-loan. Ikinalulungkot namin talaga na ikaw ang pumunta ng personal. Sagot ni Ford, okay lang. Kami, sa larangang ito ng propesyon, sanay na kami sa pagtakbo. Pagkatapos nito, kumuha si Ford ng isang kontrata na madaling i-draft para ilagay ito sa conference table. Mr. Zia, please take a seat. Let's have a nice talk about this loan. Nagmamadaling bumalik si George sa kanyang upuan sa unahan ng mesa at ngumiti. Tama, tama. Let's have a nice talk. Mahihirapan ka na naman namin this time, Manager Jensen. Manager Jensen, although our Zia Group getting another loan of 30 million from Golden Peony Bank might be troublesome for you,
We know that sa koneksyon ni Travis, pwede bang? No, 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 putol ni Ford kay George. Mr. Zia, I'm afraid you're mistaken. I'm not here to discuss that 30 million loan with you, but I'm here for that $20 million loan. 20 milyong utang. Si George at ang pamilya ay muling natigilan. Ano ang kahulugan nito? Bakit parehong binanggit ni Travis at Ford ang 20 milyong dolyar na isyo sa pautang? Ang utang na iyon ay kakalabas lang ng mahigit isang buwan. Ano ang dapat pag-usapan? Mabilis na sinabi ni George, Manager Jensen, ang utang na iyon ay nahahati sa 24 na installment at ang bawat pagbabayad ay $1 milyong kasama ang prinsipal at interes. Kakabayad lang namin ng unang installment ilang araw na ang nakalipas. Wala problema, ano ang dapat pag-usapan? Tumawa si Ford at umiling. Mr. Zia, what do you mean walang problema? Malaki ang problema. Habang nagsasalita siya, binuksan ni Ford ang makapal na kontrata at nakita niya ang isang pahina sa gitna. Itinuro niya ang isang terminong nakasulat sa masalimuot na Ingles at sinabing, nakita mo ba ito, Mr. Zia? Ang terminong ito ay malinaw na nagsasaad na kung nalaman ng aming bangko na ang iyong pamilya ay hindi makakapagsigaw ng mga kasunod na pagbabayad sa panahon ng pagganap ng kontrata. Ang aming bangko ay may karapatan na wakasan ang kontratang ito kung hindi magagarantiyahan ng ZA Group ang buong pagbabayad ng pulong utang sa loob ng 2 araw. Ang aming bangko ay may karapatan sa lupaing iyon sa South Hill Plains na may presyong 20 milyon. Pagkasabi nito, binaliktad ni Ford ang isa pang pahina at itinuro ang isa pang termino. Ang kooperasyon sa pagitan ng mga partido A at B ay nakabatay sa pagtitiwala. Ipagpalagay na ang pamilyang Zia ay gumawa ng anumang mga ilegal na gawain na sumisira sa iyong sariling kredito at reputasyon. Kung ganoon, ang aming Golden Peony Bank ay maaari ding wakasan ang kontrata at gumawa ng mandatoryong pagbili ng lupang iyon. Sa South Hill Plains na may presyong 20 milyon ayon sa kontratang ito. Sa susunod na 3 minuto. Ipinagpatuloy ni Ford ang pagturo ng isang grupo ng mga termino sa kontrata at ang lahat ng kondisyong ito ay nauugnay sa pagbili ng lupain ng pamilya Zia sa South Hill Plains. Ang pangkalahatang conclusion ay kahit na ang pamilya Zia ay makakalap ng pondong 20 milyon sa loob ng 2 araw, mawawala pa rin sa kanila ang lupaing iyon. Ang bawat isa sa mga terminong ito ay isang bitag na inilatag ng maaga para sa pamilya Zia. Sa pagkakataong ito, kahit anong paraan ang ginamit ng pamilya Zia, walang makakalutas dito. Ang lupa sa South Hill Plains ay ibebenta sa Golden Peony Bank sa halagang 20 milyong dolyar. Ito ay isang kontrata na partikular na pinalabas ng Ford. Lahat ay nasa tinta, hindi binibigyan ng pagkakataon ng Zia family na baguhin ang kanilang kapalaran. Matapos ipaliwanag ang mga tuntunin, isinara ni Ford ang dokumento ng may matingkad na ngiti at makahulugang sinabi. Mr. Zia, iyon ang buod nito. Kung walang problema, dadalhin ko ang ilang tao sa loob ng 2 araw para pirmahan ang pagmamayari ng lupa. Puno ng malamig na pawis ang noo ng bawat miyembro ng pamilya Zia. Tumahimik ng 3 segundo ang conference room. Makalipas ang 3 segundo, nanambalik ang katinoan ni George. Bam! Inampis niya ang isang kamay sa mesang nasa harapan niya. Puti ang mukha niya sa galit habang nanginginig ang katawan. Ang lupang iyon sa South Hill Plains ay nagkakahalaga ng 60 milyon sa merkado. How dare you try to take my $60 million land at the price of 20 million? Are you kidding me? Dahil opisyal na silang nagkahiwalay, binawi ni Ford ang kanyang unang magalang na ngiti. Nagdilim ang ekspresyon niya habang malamig na nagsalita, ang pamilya mo ang pumirma ng kasunduan, and there's your company stamp on this. We're just doing our jobs as per this contract. Mr. Zia, mukha ba akong nagbibiro? Ikaw. Nagsiklab din sa galit sina Jackson, Lillian, at ang iba pa. Sandaling natigilan si Iris bago bumaling kay Travis. Travis Jensen, what is the meaning of this? What are you guys trying to pull? Napangisi si Travis. Ano pa ba? Napakasama ng reputasyon ng ZA Group mo ngayon. I don't think you guys can even increase 2 million, much less 20. Since that's the case, my third uncle naturally have to carry his duty as per the contract. Buzz. Isang buzzing sound ang sumabog sa isip ni Iris. Sa isang iglap parang may narealize siya. Travis Jensen, I'm your girlfriend. How dare you team up with your third uncle to scam our family? Umuso si Travis.
What do you mean by a scam? Naku, Iris, ikaw na mismo ang pumirma sa kontratang ito. Naalala ko lang kung gaano kakasaya noong ginawa mo ito. We can take legal action kung patuloy mo kaming sinisiraan. Kabanata 75. Winifred sa malalim na problema. Nanlamig ang buong katawan ni Iris nang marinig ang mga salitang legal na aksyon. Bigla niyang tinampol ang kanyang noo ng 2 beses na tila naging ibang tao. Pagkakapit sa braso ni Travis, she said coquettishly, "Travis, you and our third uncle must have teamed to play a joke on me, right? You think that I'm upset, so you're intentionally doing this to cheer up me." Tama. Travis, hindi na ako nagagalit. Pinawi ni Travis ang kamay ni Iris. Hindi na siya malumanay sa kanya tulad ng dati. Tapat na sa kanya ang snob at bisyong babaeng ito. Ngayong ligtas na ang lupain sa South Hill Plains, sa wakas ay makakalaya na siya sa babaeng ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Travis na buhay na buhay. Bumaba ka. Inalis ni Travis ang kamay ni Iris, nangingibabaw. Ano ka? Do you think I'd be so bored as to play a joke on you? And stop saying our dad, our third uncle, and whatnot. I've never agreed to pakasalan kita, Iris Zia. Isang snob at bisyo na babae na tulad mo ang gustong pakasalan ng pamilya namin ni Jensen at maging isang young mistress. Pagkasabi nun, sabay na tumayo sina Travis at Ford at tumingin sa mga miyembro ng pamilyang Zia na naruroon. Naiintindihan nyo ba? Darating tayo para sa lupain sa loob ng 2 araw. Pagkatapos noon, tumawa ng malakas sina Travis at Ford nang tumalikod na sila para umalis. Napatulala ang buong pamilya Zia. Biglang tumayo si Jackson at galit na hinabol sila. Travis Jensen, salbaha ka. May pikana ka at nilapitan mo si Iris para lang makuha ang lupa natin sa South Hill Plains. Yun ang pundasyon ng pamilya Zia natin. Ipaglalaban kita ngayon. Todd. Biglang kumilos ang 2 malalaking lalaking dinala ni Ford. Tinipan ng isa sa kanila si Jackson sa tiyan, dahilan para matamba siya sa lupa. Ito ay hindi. Travis, dapat ay banibiro mo ako, no? Lahat ng ito ay biro, di ba? Si Iris naman, parang baliw na humabol sa kanila. Travis, ako na, Iris. Sabi mo mamahalin mo ako habang buhay. Inaamin ko medyo naging kapritsyo ako, pero magbabago ako, okay? Magbabago ako ng buo. Hindi mo magagawa ito para sa akin. Pilit na tinulak ni Iris ang 2 lalaki para habulin si Travis. Siya ay lubos na miserable ngayon. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay nagresulta sa isang sampal mula kay Travis. Get lost. The things that I've said to you before, that are the jokes. I get freaking disgusted when I look at you. It. Si Iris ay nakaugat sa lugar na parang poste na kahoy na ang kanyang mga templo lamang ang tumitibok sa galit. Magulo ang conference room. Naramdaman ni George ang pagkaubos ng enerhiya mula sa kanyang katawan nang mahina siyang bumagsak sa kanyang upuan. Lolo. Lumingon si Iris na parang robot at tinawag si George. You wicked girl. Thanks to a wicked girl like you, ilang dekada ng pamana at pagsusumikap ng pamilya natin Zia ang tuluyan mong sinira ng mag-isa. Umiling-iling pa si Iris na parang nawala sa isip niya. Hindi po, Lolo. Hindi ko po ito kasalanan, kay Winifred po ito. Tama, lahat po ito ay kagagawa ni Winifred. Siya ang pinakamalaking kasalanan sa pamilya Zia. Sa puntong ito, sinisikap pa rin ni Iris na isisi kay Winifred ang lahat. Ang babaeng ito ay isang nawala ng dahilan. Cram. Magwala ka. Simula ngayon, ako, si George Zia, wala nang apo na katulad mo. Umalis ka na sa paningin ko. Nanginginig ang mga pisngi ni George at namumula ang kanyang mga mata sa sobrang galit. Nanginginig ang daliring nakaturo kay Iris. Hindi nagtagal, nagdilim ang kanyang paningin at siya ay nahimatay. Sa mga oras na ito, umuwi sina Winifred at Tyr. Pagkatapos ng kaunting pag-aayos ay umalis na si Winifred papunta sa kumpanya. Sumikat ang autumn field pagkatapos ng kompetisyon sa disenyo ng fashion. Sa maikling panahon ng ilang araw, kahit na ito ay ang Dumpling Festival, maraming potensyal na collaborator ang lumabas mula sa iba't ibang lugar upang makipag-ayos sa autumn field. Lumikha ito ng matinding kaibahan sa Zia Group. Ang Zia Group ay desyerto na ngayon habang ang autumn field ay naging parang isang abalang palengke. Kakadrive lang ni Winifred papuntang opisina nang may iilan dumagsa sa kanya ang mga kinatawan mula sa mga supplier ng hilaw na materyales at mga tindahan ng pagpapadala.
Maging ito ay pag-import o pag-export, ang mga taong ito ay nakikipaglaban upang makipagtulungan sa autumn field. Sa napakagandang simula, tiyak na makakarating ang autumn field sa lalong madaling panahon. Bukod dito, ang pag-unlad sa hinaharap ng autumn field ay maaari na ngayong ilarawan bilang walang limitasyon. Ginugol ni Winifred ang buong hapon sa pagtalakay ng mga deal sa negosyo sa mga may-ari ng negosyong ito. Ang mga supplier ay handang ibigay sa autumn field ang kanilang pinakamahusay na mga presyo habang ang mga dealer ay automatikong nag-aalok na itaas ang kanilang pagbili ng stock at presyo ng stock. Ang sitwasyong tulad nito ay itinuturing na panalo para sa autumn field. Si Winifred ay naging abala mula tanghali hanggang alas 7 ng gabi bago siya umalis sa trabaho. Kahit nakakapagod, pakiramdam niya ay tapos na siya. At kaya, nagmaneho si Winifred pauwi. Gayunpaman, ilang daang metro lamang bago makarating ang kanyang sasakyan sa kanyang housing area, isang sasakyan ang biglang sumugod na hamarang sa dinadaanan ni Winifred. Natakot si Winifred at agad na inihinto ang sasakyan. Kakahinto lang ng sasakyan at humigit kumulang 8 lalaki ang bumaba sa sasakyan. Bawat isa sa kanila ay may mga tato sa kanilang katawan at mukhang pagalit. Madaling sabihin na sila ay mandurumog. Lumabas ka na. Sa labas, ang isa sa kanila ay malakas na humahampas sa bintana ni Winifred. May nagabot pa ng kamay sa loob para buksan ang pinto. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Lumabas ka dito. Pilit na kinaladkad ng isa si Winifred palabas ng sasakyan. Sino kayong mga tao? Anong ginagawa nyo? Natakot si Winifred nang makita ang mga agresibong lalaking ito. Sa kanyang harapan, isang lalaking walang sando na may tato na kobre sa leeg ang nag-aaral kay Winifred na may mabangis na ekspresyon. Ikaw ba si Winifred Zie? Sino kayong mga tao? Malamig na tumawa ang lalaki bago sinabing, I'm Black Serpent. Ang mga tao ay nagpapakita sa akin ng paggalang sa pamamagitan ng pagtawag sa akin na Brother Serpent. I call the shots in this area. Natarante si Winifred. Wala siyang anumang pakikitungo sa sinuman mula sa lipunan ng mga mandurumog. Sino ang mga taong ito at ano ang gusto nila? Hindi kita kilala. Napaatras ng isang hakbang si Winifred at tumalikod, gustong makatakas. Gayunpaman, agad siyang pinalibutan ng mga lalaking ito. Lumapit si Black Serpent sa kanya, tumatawa. Trying to run. Can you make it? Halos agad-agad nawala ang ngiti sa mukha ni Black Serpent at dumilim ang mukha niya. Kunin mo siya.